Alden, pasabog mamaya ang kaibigan or best friend ni Kath. May chika tungkol sa kanya mga kasembreros at mahal na mahal ng fans si Alden. Unahin ko muna ito mga kasembreros. Mamaya yung pasabog ni Alden sa Stars on the Floor. Ang kanilang hashtag naman dito ay props sayaw, no? SOTF or Stars on the Floor, props sayaw. So baka meron silang mga props na gagamitin mga kasembreros. So nag-reshuffle na naman sila ng tandems or partner-partner mga kasembreros. So andito si yung magkakatambal dito or magkakapartner mamaya. 3:30 ako nag-voice over mga kasembreros sa March 29. So baka late na rin natin ma-upload kasi nga minsan may mga technical issues tayo dito. So pasensya na po. So ang magkakatambal mamaya ay sina Jasmine Curtis Smith at saka si Joker or si Joker ng first one, si Rocco naman at saka si Denise Calista, si Sugar Mercado at saka si Jao ng Alamat, si Paul Salas at saka si Kaya Sofia or si Sofia ng Kaya, tapos si Shanti at si Jerome ng Horizon. So yan yung magkakatambal or magkakatandem mamaya sa kanilang segment, no, ng Stars on the Floor mga kasembreros. Yung hashtag nila ay SOTF props sayaw. So ano kaya nga mga props yung gagamitin mamaya mga kasembreros, no? So aabangan natin. Wala akong inaabangan dito kundi yung kakulitan ni na Marian at saka ni Alden eh. So kasi hindi talaga nawawala yung kanilang kakulitan mga kasembreros, no, sa lahat ng segments ng Stars on the Floor. Kung kaya alive na alive din yung dito yung Stars on the Floor dahil sa kakulitan ng dalawang ito. Tapos yun, ang best friend or isa sa mga malapit na kaibigan ni Kath ay may chika tungkol kay Kath mga kasembreros. So si Eliza Mulak talagang best friend pala talaga sila, no? Kasi parang nagkaroon sila dati ng lock-in taping. Si Eliza Mulak ay anak pala ni Almira Mulak at saka ni Boyzon Alvarez, something like that mga kasembreros. So dating beauty queen, tapos ay naging naging artista siya mga kasembreros. So mamaya ipi-play ko ito. Sinabi niya dito na napaka-genuine, napaka-humble, napaka-kind, and kung ano siya, yun na siya mga kasembreros sa harap man o likod ng camera. Parang sinabi niya dito na di ba, pag artista ka tapos sobrang sikat, kagaya ni Ma'am Catherine, ay parang isipin mo na parang may gap ka or parang star ako and so on mga kasembreros. So papa niya pala kung kaya pala siya matangkad, no, mga kasembreros. So si Bong Alvarez ang tatay niya na dating PBA basketball player mga kasembreros, at saka yung nanay naman niya ay yung artista, no, na actress din ni si Almira Mulak mga kasembreros. So magpinsan yata sila ni Atasha, parang magpinsan yata sila ni Atasha Mulak at saka ni kung hindi ako nagkakamali mga kasembreros. So si Atasha Mulak, Andres Mulak at saka si Atasha Mulak mga kasembreros. So si Almira at saka si Aga Mulak yata at saka si Nini Mulak magkakapatid eh. If I'm not mistaken, no? So, si Nino Mulak at saka si Adam Mulak, yun, sure ako doon. Tapos, parang si Almira din yata, no? So, yun. So, magpinsan sila, no? Mga kasembreros. So, yun po. So, yun. Kinento niya dito yung kabaitan talaga ni Kath, no? At saka personality na napakaganda at saka napakabait mga kasembreros. So, ipi-play ko ito mamaya para mapakinggan ninyo first hand mga kasembreros yung kanyang sinabi dito. So, shinare ito ng isang admin kanina mga kasembreros. Tapos ito, dun sa may kick-off ng 80 mga kasembreros, 2026 kick-off campaign, ay ito na pala yung video nung pagbigay kay Alden ng yung cake na may bike, no, tapos yung outfit niya sa BYD mga kasembreros. So kasi di ba yung na-flash ko kanina ay yung picture lamang mga kasembreros. So, ito na yung mismong video ng pag-abot sa kanya ng isang A-team member nitong
Ganyan talagang ano, na nagulat siya sa design, no? Talaga modified at kopyang-kopya yung kanyang ano, yung kanyang outfit sa BYD at saka may bisikleta pa na Colnago. Tapos yung cake mga kasombrero na hindi ko alam kung bakit green, no? Siguro kasi green yung ano, favorite color ni attorney. Hindi, joke lang pa. Dahil green yung ano, parang may puno-puno kasi na nilagay dito, no? Sa kanyang cake na ito. Tapos may isa rin dito, picture naman ito ng parang sobrang saya niya ng hawak-hawak ang cake mga kasembreros na binigay nga ng A-team mga kasembreros. Tapos si attorney nagpaganda, ito ay post kanina ng Catherine Blue Hearts mga kasembreros, mga pictures ni attorney na naka-gray siya. Tapos ay hindi ko lang ako nagpa-haircut siya mga kasembreros or nagpa-trim ng buhok in preparation sa kanyang birthday. Pero palagay ko, niisip ko rin throwback itong picture na ito mga kasembreros. Kasi dito ay maiksi pa yung buhok ni Kath. Tapos, and if I'm not mistaken, sa 01 story ito mga kasembreros na kanyang pinupuntahan palagi, no, hair salon ni Kath. Parang nagpakulay siya dito ng konti mga kasembreros. Tapos yun nga, nagpa-trim ng kanyang buhok. Pero palagay ko ano to, throwback na pinost ng admin kanina mga kasembreros. So naka-gray siya dito. Pretty si attorney mga kasembreros. Tapos pinost ito ni 1010 TV. Si 1010 TV ay isa sa mga solid fans, no, ni Alden mga kasembreros. Doon ay present din siya of course sa event ng kick-off campaign ng A-Team community ni Alden Richards mga kasembreros. So dito ay dito yung pagtawag kay Alden, tapos nag-hi siya. Doon siya sa table niya mga kasembreros, tapos binibidyohan ni 1010, no? Tapos parang pinuri niya dito at naglagay ng mga captions praising or pinuri niya si Alden mga kasembreros. So dito may check dito yung gwapo, mabait, sikat, no? Tapos Alden Richards ang pangalan niya. So hi si Alden dito. So play ko to mamaya, no, para marinig niyo rin mga kasembreros yung genuine reaction ng mga tao doon. Tapos ito, dinrawing si Kath mga kasembreros ng isang TikToker. Tapos yung ang kulit ng ginawa niya dito kasi nung una nagdrawing siya, di ba, nag-sketch siya. Tapos parang pangit, tapos inekis-ekis niya mga kasembreros yung mukha. Tapos yung lumabas na pinakadulo ng mukha ay maganda na siya, no? Talagang kamukha na siya ni Catherine. Nakala ko kanina siya galit siya kay Kath kasi nga inekis-ekis niya dun sa unang part ng video mga kasembreros. Dinruwengan niya at saka inekis-ekis niya yung mukha ni Kath, no? Pero hindi pala. Yun pala ay pinakauna niya lang. Tapos yung panghuli talaga yung maganda na si attorney, which is definitely mga kasembreros, no? Maganda si attorney mga kasembreros. So yun po. Ito si Jason Star, nagpost ulit siya ng edited picture ng Kath din mga kasembreros na kunwari ayan nakahug sina Kath and Alden mga kasembreros. Dito ay yun parang brown pa din na damit, no, nina Alden and Kath mga kasembreros. Tapos pinost ni Jason Star ito kagabi mga kasembreros. So parang 7 hours ago yata, no, yung pag-post niya dito. Tapos caption dito ni Jason Star, sabi niya, Alden please wag mong hayaang maagaw siya ni Mark Alcala. Sabi dito ni Jason Star, no. 7 hours ago yung pag-post nito ni Jason Star na solid Kath din pa rin mga kasembreros hanggang ngayon. So pero ito po ay edited picture lamang mga kasembreros, no, lilinawin lamang po natin. Actually, yun lamang sa ating Kath din items, no. I-play ko po ito mga videos
Tapos sa pahinga natin after these videos ang salita ng Panginoon of course na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Next, of course, we have the ARXV Funko Pop. Wait lang, wala pa. Okay. May picture of muna with the Iron Man King. Once again, our content Richards! Para si Mama Extra sa pinakamalakas sumigaw. Iparinig nyo ang inyong si Tama na may kasama Palapata! Grabe yun, napakapogi ng ating Uncle Richards. And with that, babalik tayo doon sa ating the name of the show, which is Too Good to Be True. A lot of people say that when you meet parang your superhero or your idol, parang you'll be disappointed. But with me, it was the opposite. Like, the more na nakilala ko si Catherine, the more I realized how much of a genuinely beautiful person she is inside and out. Kasi nga, imagine we were together for 1 year, nakalock-in kami. So, talagang if may attitude kang tinatagol, I'm sure at lalabas siya, di ba, at some point, because you're locked in together. But with Catherine, she's really one of the most kind, she's the kindest and one of the most beautiful. Kasi ako, minsan tinitigaw na siya na ang ganda niya. Kasi she, you know what, everyone, she barely fixed it. Yung look niya doon, hindi masyadong ini-effort yung look niya doon. So talagang she woke up like that halos talaga. Talagang maganda lang talaga siya to begin with. And she's talented pa, and yun nga, she's the type of friend that you could really keep for life. Like, I don't see her as often as when we were in lock-in, but I know that she's always supporting kami mga nakasama niya in that show, even from behind or from afar. You know, yeah. With act, I think one of the things that I really picked up from her is that even if you are very famous and you're super sikat like her, parang never ko naramdaman sa kanya na she's a diva or that she's very popular, that she's as popular as she is actually in real life. So I guess that's one thing that I really I look up to when it comes to Catherine's attitude. She's very humble talaga until this day, pero sabihin mong grabe yung mga na-achieve mo, gano'n, it doesn't get to her personality and her attitude as a person. And then with acting, I guess it's always just focusing. Like, I always know na pag may mga importante ng scene, she's very focused talaga in preparing for the scene. And that's why, talagang kita mo talaga sa results ng pag-arte niya. Napakagaling niya. Oo nga. Napaka-powerful ng ating Word of God mga kasombrero. Ang title natin ay Hininga ng Galit. Psalms 18 verse 15, The valleys of the sea were exposed and the foundations of the earth laid bare at your rebuke, Lord, at the blast of breath from your nostrils. So ito yung mga kasombrero, no? Sa ating mga tao, di ba kapag tayo po ay nagagalit, napapabuntong hininga tayo. So dahil sa inis siguro, or sa frustration, or sa disappointments, or sa discouragements, no, kapag may kagalit ka for example, or parang pinapagalitan mo yung isang tao tapos hindi nakikinig, so napapabuntong hininga tayo. So yun yung parang coping mechanism natin para maibsan, no, or mabawasan yung ating galit, yung ating inis, yung ating pagkadismaya, no, sa isang tao or sa isang situation mga kasombreros na gusto mong malagpasan at masolve, no. Kunwari may mga problema kang gustong isulba or lutasin mga kasombreros tapos hindi malutas-lutas, no. Napapabuntong hininga na lang tayo. So ganoon siya mga kasombreros, no. Kunwari pag nagagalit din tayo, nararanasan natin yung napapahinga tayo ng yung breathe in, breathe out ba mga kasombreros, di ba? Alam ko na-experience nyo rin bilang human nature natin mga kasombreros, itong sinasabi kong napapabuntong hininga tayo mga kasombreros. Pero dito, maraming points ang pwede nating tingnan. According dito sa power, no, ng Word of God and God Himself mga kasombreros, na sinasabi ni Haring David, sabi na the valleys of the sea were exposed and the foundations of the earth laid bare, no, at your rebuke, kapag galit na ang Diyos mga kasombreros,
ay talagang lahat natatakot at lahat dapat matakot no kapag galit ng Diyos mga kasembreros. So yung mga lambak no, yung mga valleys, mga kasembreros ng dagat daw ay na-expose, kumaga pa nakikita no lahat ng kasi di ba alam naman ng lahat ng Diyos because He's an all-knowing God, He's omnipotent God mga kasembreros. So lahat yon kung gusto niyang i-expose, lahat mga kasembreros ay kayang-kaya ng Diyos because He is all-powerful mga kasembreros. And the foundations of the earth laid bare, no? Kahit yung mga pundasyon, yung mga kailaliman ng tubig ng mundong ito ng earth, yung pinaka ilalim ng earth mga kasus, the innermost core ng mundong ito mga customers ay kayang-kayang i-expose at parang ano no, yung lava, yun yung mga volcano mga kasembreros, which is a manifestation na meron pong impyerno sa loob ng or sa ilalim, pinakailalim ng mundong ito no, sa lupa mga kasembreros. So yun po ay one exposure or one proof mga kasembreros, solid proof na meron pong impyerno. So kung ang Diyos, sabi ito, pag ang Diyos galit na ay kahit ano no, pwedeng ma-expose mga kasembreros. So sa kapag galit na ang ating Panginoon, at the blast of breath from your nostrils. Grabe no. And kapag ganito, maaring may bagyo, maaring may storm, may storm or may malakas na hangin mga kasembreros. Kapag galit na ang Diyos mga kasembreros, no, nagpapadala siya ng mga bagyo or calamity. So kasi di ba ang hangin, so maaring ganon yung mga habagat, yung mga amihan, yung mga pino-forecast mga kasembreros sa TV, no, weather forecast mga kasembreros. So maaring ganon siya, manifestation or proof yun mga kasembreros. Psalms 18 verse 15 is a powerful verse that brings to light that might or the might and authority of God. In this verse, we see imagery that communicates God's power over creation, particularly over waters and the earth itself. So the mention of channels of water, so sa ibang version kasi channels of waters, no, signifies how God controls natural elements and how His voice holds the power to unveil the very foundations of the earth. His command can shake things to the core, revealing what lies hidden and showing us His sovereign might. Grabe no? So pwede niyang, as we mentioned earlier, ay pwede niyang i-expose. Kumaga pa, yung lupa, pwede niyang i-curve out, no? Yung ayan, kung i-roll down mga or i-roll out mga kasembreros, yung heavens po pwede niyang kasi nasa ano yun biblical yun mga kasembreros, na po pwede niyang parang kurtina lang sa kanya ang pagpo-fold mga kasembreros ng tawag dito ng langit, no, yung sky mga kasembreros and heavens. So talampakan nga lang niya itong mundo no, so ganun siya ka-powerful mga kasembreros. Kung kaya yung kanyang power, yung kanyang might, yung kanyang authority ay insurmountable at saka hindi siya pwedeng i-measure mga kasembreros. So this verse comes from a beautiful Song of David where he praises God for his deliverance. In the whole chapter of Psalms 18, David recounts the divine help he received in times of trouble. From his battles to his cries for help, this passage celebrates God's faithfulness. The context shows us that God is not distant. He is involved in the lives of his followers, especially during times of struggle. So, nagpapatunay din ito mga kasembreros na yung Diyos natin ay hindi po siya malayo no sa ating mga buhay. Siya po ay yung panahon lang talaga natin, yung kabisi natin minsan na parang presidente na tayo sa sobrang busy, daig pa natin yung mga yung presidente at saka yung mga public officials sa sobrang busy, pero hindi naman talaga lahat ng busy ay dapat kung pwede mong i-cut yung iba mong mga activities para makapag-spend time ka sa Panginoon mga kasembreros. So nararanasan ko yan bilang content creator bilang content creator or vlogger mga kasembreros na pipitsugin ay kasi wala kang amo no? Wala akong amo mga kasembreros, wala akong supervisor no, wala akong manager. So kung ano lang yung
andyan, available, at saka gusto kong gawin mga kasembreros, which ay nararanasan ko kasi na sobrang burden ko, so babawasan ko to. So ito ipapalit ko. So ganoon siya mga kasus ko pa. It's just a matter of managing what you do, no, managing your schedules, managing your time, managing your activities na po pwede mo ma-accomplish sa isang araw. So ganoon siya, no. Dati 3 beses ako nag-upload ng Kathden, or sometimes kapag kailangan tatlong topic o 3 vlogs mga kasong upload ko sa Kathden. Tapos binawasan ko siya lately, no, nagiging 2 na lang yung updates natin mga kasos, kasi nga kinat ko siya para makatulong ako sa editing at saka gawin ko yung pag-vlog ni nanay mga kasembreros, no. So ganoon siya, pero yung Word of God na ginagawa ko ay 3 piraso pa rin, no, 3 topics pa rin ng Word of God every day mga kasos, para makapag-ipon ako. Tapos kung time na gusto ko magpahinga, for example, ay makakapagpahinga ako, no, kung pwede kong parang alam niyo na yung mga kasos ko paano siya i-manage yung mga gagawin mo sa araw-araw mga kasembreros. The phrase foundations of the world or earth were discovered or exposed communicates the idea that nothing is hidden from God. Every foundation, every secret, and every hidden part of our lives comes to light when He speaks. We often hide parts of ourselves, but in God's presence we can be assured that He sees all. This realization can be freeing. There is no need to pretend before God. We can come to Him just as we are. So yun siya, no? Reminder din sa atin na walang natatago sa atin. So every detail, every strand ng ating buhok ay alam ng Diyos. Bilang yung ating mga buhok mga kasembreros. He knows our entire being. Bago pa tayo silang mga kasembreros, alam na alam ng Diyos. He even formed us sa sinapupunan pala ng ating mga nanay mga kasembreros, at He planted talents, nagtanim siya ng mga nagtanim siya ng buto ng talento sa atin, ng talino, ng skill, ng strengths, ng weaknesses. So mga buto yun lahat mga kasembreros, na ikaw Dennis, magaling ka sa trivia, ito yung iyong talent, ito yung gift mo. O ikaw pwede kang magturo, no? So ganoon siya mga, pero weakness mo ito, math, weakness mo ganito, so weakness mo ganyan. So ganoon siya, no? Tinatamnan tayo ng Diyos, or tinamnan tayo ng Diyos mga kasembreros, ng talent, no, ng buto ng talent, ng seed of wisdom, seed of skill, ganoon siya, no? Ganoon ka organized ang Diyos natin mga. So that is why it's really important na mag-discover tayo ng mga bagong bagay, mga bagong activities, mga bagong gagawin, so that madidiscover natin, no, yung ating talents. Baka may talent ka pala sa dancing, sa singing, or sa planting, or sa paggawa ng mga design and so on mga kasembreros, no, sa pagluluto for example. So ganoon. So kung kaya it's really important na mag-venture din tayo, especially sa content making, kasi nga content siya, no, gumagawa ka ng mga contents. So sa vlogging kasi you can do anything, basta passion mo talaga mga kasembreros, or hilig mong gawin sa buhay. Just as David cried out to God, we'll learn that our prayers hold weight. Our voice matters to God, and He longs to hear from us. We can uplift our concerns to Him, knowing that He is poised to respond. Through prayer, we invite God into our situations, allowing Him to work miracles in our lives. So yun siya, no? Kasi kapag busy tayo sa ibang bagay, tapos wala sa agenda natin ang panalangin, ang salita ng Diyos sa araw-araw, ay useless po ang lahat mga kasos. Kung mapapara kang 1 million times 0 is equal 0. So marami nga tayong ginagawa, no? For example, ang activities mo araw-araw ay 30 or 10. Tapos wala doon ng Diyos sa iyong activities araw-araw. So 10 times 0 is equal 0. So napagod ka na lahat-lahat, pero wala ka pa rin para sa purpose na pinapagawa ng Diyos sa atin, which is love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and love our neighbor as we love ourselves mga kasembreros. So as simple as that. So sa final thought natin, ang verse na ito nag-encourage sa atin na pagtiwalaan natin ng Diyos in hard moments. When fear and anxiety threaten to take over, remember that God is with us. He can part the waters of worry and doubt, creating a path for us to walk in faith.
Our reliance on God can change our perspective, helping us to view our struggles through the lens of hope. So, lens of hope mga customers, kailangan may pag-asa, no? Yung ating tinitingnan ay the way God sees our situations, our struggles, our trials, mga kasembreros. Kasi kapag siya, kasi sabi mo, imposible ito mangyari. Pero may Diyos no? So, ganun siya. So, nothing is impossible with God. Therefore, I believe God. No? I trust God because sa Kanya, walang imposible. Sa akin, imposible ito mangyari. Pero since I have faith in God, I totally depend and trust God. So, posible ito. No, ganun siya mga customers. So, kung kalooban niya ay mangyayari mga customers. Kapag hindi niya kalooban, ay hindi po yun mangyayari. As simple as that. That is why, trust God all the time. So, yun lang sa Word of God, ha? No, pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at malakas, no, na paniwala at nananalig at pagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan at alam-alam niya ang lahat-lahat. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasamaras, and paalam po.